Hello, OG! I'm Patrick. I'm Joanne. Nandito tayo ngayon sa Tagaytay. And welcome to our Industrial Team House, Casa Patricios. Tara, tuloy po kayo. Gusto lang sana talaga namin magpagawa ng bahay na namin. Ang dami na rin namin nakuha before na hindi namin natuloy. Kasi, ewan ko parang hindi siya para sa amin. Yung lola ko kasi, stay na siya sa abroad. So, yung mga property niya dito sa Philippines, unti-unting niyang binibenta. Sakto, nung bumili kami, bipili lang namin sa Bulacan, 1 week lang yung difference. Biglang binenta niya na to. So, nagulat kami. So, yun, nung nakita namin, tingnan lang daw namin, ganyan. Pagpunta namin dito, nagulat kami sa place. Kasi pagpasok mo pa lang, mararamdaman mo na yung feeling na, wow, ang ganda, ang sarap, parang sarap dito magretiro, gano'n, parang dito ka natatanda, ganyan. Tapos yun, nung afternoon, kinausap ko na kagad yung lola ko kasi gustong-gusto natin, di ba? Gustong-gusto talaga namin yung lugar eh. Dream place kasi talaga namin yung Tagaytay. Dito rin kasi kami kinasal sa Tagaytay. Sabi nga namin dalawa, masarap dito mag-settle pagtanda. So, yun. Kaya nagustuhan na namin dito. Actually, hindi talaga kami taga rito sa Tagaytay. Manila-based talaga kami kasi andun lahat ng work namin, business. Since na, yun nga, nakabili kami dito na lupa sa Tagaytay, yan nagustuhan naman namin. So, dito na namin balak mag-settle. Sa Pinterest ko talaga unang nakita na yung mga A-frame house, ang dami, iba-iba. Sabi ko sa kanya, tingnan mo, ang ganda nito, ganito na lang kaya pagawa natin. Tapos yun na doon na nag-mix up yung mga ideas namin sa bahay. Para kaming nag-collab ng mga ideas, kung anong gusto niya, gusto ko, kasi dapat naman talaga ganun. So, yung dito yung nakikita niyo sa ground floor, ayan, siya yung may idea niya na palakihin pa, kasi sayang yung space. Kasi gusto namin ng malaki yung bakuran. At the same time, mas maganda din na malaki yung loob ng bahay mo, malaki yung espasyo. So, pagpasok nyo, meron kaming terrace. Yung garahe namin dito, kasya at least 2 to 3 na sasakyan, pwede. Tapos may small garden, mini garden lang muna siya. Meron din kaming outdoor bar. So, may bar area, tapos meron din yung outdoor dining area. Kumbaga, al fresco, pwede kayong mag-bonding, ganyan. Pwede kayong maglaro at mag-bonding ng darts. Tapos pag ikot nyo, katabi lang din nun yung namin, swimming pool. Ayan na yung pinaka-highlight ng bahay. Kasi mostly, ang hinahabol nila yung glass swimming pool. Sa panahon ngayon, importante na yung aesthetic, ganyan na yung mga tao, hinahanap nila. Pagpasok nyo dito sa bahay, so unang makikita nyo is yung living area. And then dining. And then yung center kitchen namin. Yung kitchen island. Kitchen island. Kitchen. Toilet and bath na may bathtub dito sa baba. And then sa taas, meron din toilet. And then may loft din siya. Pag-affect nyo kasi dun sa taas namin, makikita nyo kagad malawak yung sleeping area niya. Kasi yung family namin, big family din talaga. So, nag-come up din kami sa yung second floor namin na kung tutuloy kami dito, kunyari hindi kami yung may-ari ng bahay. Kung tutuloy kami, yung pakiramdam na maraming makaka-occupy ng place, marami kami pwedeng mag-sleep over, ganyan. So yun, nag-come up kami sa ganyang design na lang. Una kasi gusto namin may kwarto pa eh. Pero nung nakita na namin siya na gano'n, okay na pala, parang ay maganda na pala to. Yung maganda pa doon, paglabas mo dyan sa may second floor namin, ang ganda ng balcony. Which is yun yung
favorite spot namin talaga yung sa balcony. Halos kita mo sa Oo, so pag nag-picture ka, kitang-kita, background mo pa yung mga pine trees, ganun. Our lot size is 253 square meter and then the floor area is 97 square meter. Material use na ginamit is konting concrete, stucco finish actually, and then tiles, and then wood, pero majority niya is steel. Isa sa mga challenge nung ginagawa pa lang to is yung iniwanan kami ng contractor. So 70% pa lang ng bahay matatapos, and then yun, iniwan kami. And ako mismo yung naghanap na pwedeng tumapos ng bahay, and then yung mga wiring, lahat. Actually, parang halos bumalik kami sa zero kasi syempre yung mga tao nagagawa, hindi alam kung ano yung plano ng bahay. So, kasi na-install na nila lahat yan eh. So, ang nangyari, technically, lumaki lalo yung gastos namin. So, ganun siya na actually naiyak ako. Iyak talaga kami ng iyak nun sa church. Kasi, kami, parang na-hopeless na parang, uy, kaya pa ba natin? Parang gano'n. At meron mo at this young age, parang sobrang dami namin naging challenge sa bahay. Paano namin siya patatapos? Nga Lord, lagi kami nagdadasal before. Nga Lord, kaya pa ba namin? Guide mo naman kami. Kasi tingnan mo naman, ang daming problema. Tapos ang challenge pa is, sunod-sunod yung nagiging problema ng bahay. Tapos siyempre, nagkakaroon din ng problema sa financial. Kasi hindi naman kami ready. Hindi naman namin alam na iiwanan pala kami ng contractor. Grabe yung nade-depress ka na, nai-stress ka na, kung kaya nyo pa ba mapatapos, gano'n. Maraming naging hindrance sa amin dalawa. Before to naging ganito. Before siya naging Casa Patricios. Costing namin dito is 3.5 since na yun nga na-take over na sa amin dito. So sinek namin lahat, pati yung mga wood na ginamit din sa floor sa taas. Substandard. Pinadoble namin kasi wala talaga, low quality yung ginamit eh. So pati yung vinyl, lahat, pati yung tiles, lahat kami ang nag-shoulder na. So lahat expense namin. Favorite part ko yung balcony. Kasi once na nandun ka na, andun yung hangin, isang tingin mo, kita mo lahat, nasa paligid, napaka-presko, tsaka damang-dama mo yung marerelax ka. So pag nandun ka kasi, ganun din yung pakiramdam ko, sobrang nare-relax ako. Kung mag-work from home nga ako, nandyan ako sa gabi, ay, nakaka-relax, kahit dyan na lang ako magtrabaho, oras-oras. So, yung dito, marami talaga kaming gustong i-improve pa. May project kami, yung man cave. Maglalagay kami ng man cave sa likod. Tapos meron na siyang bilyaran. Ganyan. Tapos papagandahin namin yung playground para doon sa may mga kids. Talagang may enjoy nila. Tapos, yung mga griller, talagang i-ano namin na ang gaganda ng items. Yung typical na hindi nyo nakikita kapag ka nasa resort kayo. Yun, papagamit namin lahat yun. Ako po as owner of this property, ang maya advice ko lang, number one, budget talaga. Magpasobra kayo sa budget nyo. And then, mahabang pasensya. Tanungin yung mga taong dapat nyong tanungin before magpagawa. Yung contractor nyo, magawa muna kayo ng background checking. Check nyo muna yung mga naging previous projects nila, wala bang naging problema. Ganon. So, dapat alamin nyo muna bago kayo pumasok sa isang bagay. Kasi pag nandoon na kayo, wala nang atrasan talaga eh. Yun na yun. Kailangan mo na ilaban hanggang dulo. Here in Casa Patricios, we are accommodating 15 person.
So, ang rate niya is, actually naka-promo kami ngayon until August lang. 9,000 Monday to Thursday, and then 10,000 Friday to Sunday and holiday. And pagdating naman ng mga bare months na, regular rates na tayo. So sa mga ka-OG dyan, sa mga gusto mag-book at ma-experience ang Casa Patricios, you can message us in our Facebook account. So yun, meron din kaming Instagram, which is Casa Patricios, same lang din naman. So mag-book na kayo. Want to share your house and get featured? Email us at stories.onlygood@gmail.com and tell us about your interesting home story. For more videos like this, subscribe to OG and be part of the community.